At tinawag po guys ni Representative Albay Joey Salceda itong ating presidente na mas malala pa daw ho at mas masahol pa daw po sa isang dilawan. Talaga nga naman, oo ano. Tingnan nyo tong balitang to. PBBM, tinawag na dilawan ng isang kongresista. Nauso yung dilawan na yan guys nung panahon ni Duterte. So ngayon guys, meron akong katanungan ha. Dito sa kampo ng mga Duterteñans. Pag kami ba nag-criticize sa ginagawa niyong pamamahala dahil nakikita naman namin na may mali, pag kami nag-criticize, tatawagin niyo kaming opposition? Tatawagin niyo kaming dilawan? Ganyan kasi guys nung panahon nila eh. Ganyan na ganyan yung panahon nila guys. Kapag ikaw umupo sa ginagawa nilang desisyon, tinatawag ka nilang dilawan. Kahit ikaw ay nagkikriticize lamang or you know, gustong mag-voice out sa ginagawa nilang kamalian. Pag kumontra ka sa desisyon nila sa West Philippine Sea, ang tawag sa'yo dilawan. Pag kumontra ka sa kanilang ginagawang madugong war on drugs, tawag sa'yo dilawan. Di ba tarantado? Grabe sila kung maka-name labeling. Kala mo naman, napaka-perfecto nila. Mga loko to. O so ako, normal people, pag kinriticize ko din ba si President Bongbong Marcos, tawag sa akin, dilawan? Ha? Inililabel nyo siyang dilawan. Pag ako umupo sa kanyang ginagawang pamamahala, tawag din ba sa akin, dilawan? Ganyan sila guys. Ganyan yung pattern nila. Mga ubod ng katarantaduhan. So ngayon guys, ito yung video ni Salceda. Panoodin natin. Tinawag na dilawan ng isang kongresista si Pangulong Bongbong Marcos at inihambing pa kay dating Pangulong Noynoy Aquino. Alamin natin kung bakit niya nasabi ito sa report ni MJ Mondihar. Tinawag na dilawan ni Albay Representative Joey Salceda si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dilawan ang tawag sa mga miyembro ng Liberal Party, ang ruling political group noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino at ng kanyang inang si former President Cory Aquino. At para isalarawan ng kapalpakan ng mga Aquino, naging popular ang salitang dilawan para dito. Ngunit sa isang press conference ngayong araw ng Lunes, Pebrero 12, ay tinawag nga ni Salceda na dilawan si Marcos Jr. at inihambing pa ito kay Pinoy. Sabi ko mas dilawan pa to kay Pinoy. Nasabi ito ni Salceda habang pinapaliwanag kung bakit ingat na ingat si Pangulong Marcos Jr. na magkomento sa panukalang amyendahan ang 1987 Constitution. Ito'y lalo pat bunga ang saligang batas ng 1986 People Power na siyang nagpatalsik sa kanyang ama sa pwesto, ang dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. The President's main governing theme is unity. So he's very careful about public perception and anything that has to do with the EDSA 86, especially its articulation, the Constitution. He's careful not to be perceived as dismantling the 1987 Constitution, as he has been careful about all other vestiges of the 86 Revolution. Divisive ang issue ng martial law sa mga Pilipino, lalo na noong 2022 presidential elections. Kaya ayon kay Salceda, na chairman ngayon ng House Committee on Ways and Means, maingat rin ang Pangulo sa public perception sa mga issue na may kinalaman sa 86 Revolution. Ito rin ang paliwanag ni Salceda kung bakit nag-iiba ang pananaw ni Mr. Marcos sa charter change. Noong una, ayaw niya sa Chacha at hindi raw ito prioridad. Pero sa isang talumpati kamakailan ay full support na ang Pangulo sa pag-amyenda sa saligang batas. So for the President to come out in support of charter change despite his usual reservations on such matters clearly show that he sees this as urgent and of the highest notch. This is the first time he has deviated from that position. If you look back since he ascended or during the campaign, hindi ito naging issue nung 2022 election. Nauna nang itinanggi ng Kamara na sila si Speaker Martin Romualdez ang mga nasa likod ng pangangalap ng pirma para sa People's Initiative o ang kontrobersyal na PI. Ang PI issue pinaimbestigahan sa Senado dahil sa mga report ng panunuhol kapalit ng pirma. May mga party list organizations pa ngang itinuro na nagsusulong ng PI, lalo na sa ilang bahagi ng Mindanao. Pero ngayong full support na si Pangulong Marcos Jr. sa Chacha. Ano naman kaya ang gagawin ni Salceda at ng mga tropa niyang kongresista? So, klarong-klaro na siguro kailangan pag-usapan
At klaro-klaro na rin kung anong gagawin po ng House. So, ibig sabihin yan, tigil na muna ang PI dahil para mawala po yung duda na mahaluan ng politika. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal. Ang pangano, gusto nilang itigil ang PI para daw hindi para matanggal yung branding kay President Bongbong Marcos na na dilawan. Diktador ka pala eh. Character assassination yung ginagawa nyo. Sinisiraan nyo ang presidente. Hindi nga kami guys nagko-comment nung si Sara hindi nagko-comment dito sa issue ng West Philippine Sea. Tapos ngayon nagdududa kayo na nagko-comment si President Bongbong Marcos sa usaping People's Initiative. Malamang dapat nang baguhin dahil unang-una sa lahat, matanda na ang ating konstitusyon. 36, 37 years na nag-i-exist yan. Mayroong mga pamamalakad na hindi na po swako sa panahon ngayon. Dahil kumbaga, nagmo-modernize na tayo. Hindi nyo ba nag-gets? At saka kailangan lang naman dito baguhin, yung gusto lang naman dito baguhin is yung economic provision. Bubuksan ng ating konstitusyon laban sa mga dayuhang namumuhunan. Anong masama doon? Tapos maka-name labeling kayo ng dilawan. Grabe. Sino ngayon yung dilawan? Kita niyan? Si Digong. Oo, guys. Sino ngayon ang dilawan na itong si Duterte pinasalamatan ang mga Aquino? Diba? Salat sa init, salat sa lamig para lang makasurvive sa kanyang political will. Sa kanyang pamumulitika. Nung panahon ng mga dilawan, makadilaw. Diba? Nakakaloka. Ito pa. Tingnan nyo guys, Nung 2013, Team Pinoy din po siya. For political survival. Ganyan po si Digong, sala sa init, sala sa lamig. Grabe kayo makapag-name labeling na dilawan, di porket kumukontra lang or hindi lang gusto yung gusto nyo. Gusto nyo lahat kayo nasusunod. Di magpresidente kayo. Diba? Simple. Tsaka sinasabi nyo na ang ating presidente nagiging maingat sa pag-komento about dito sa People's Initiative. Alangan naman mag-comment siya ng basta-basta lang na hindi pinag-iisipan. Tingnan mo si Digong, di ba? Nag-comment ng basta-basta, ano nangyari sa kanya? Tinawag na praning. Kaya nga si President Bongbong Marcos, less talk nga, less mistake. Pinag-iisipan bawat sinasabi. Hindi yung kung ano-ano lang yung pag napasok sa isip, yun agad. Kabubuhan. Dati ka bang bobo? Tarantado. Character assassination yung ginagawa nyo dito sa ating Pangulo. Kamo hindi lang kayo napagbigyan o hindi nyo lang gustong pamamalakad, binabrand nyo na bilang dilawan. May kalungkutan tong mga taong to. So ako ba, kinriticize ko si President Bongbong Marcos sa usaping PUB modernization. Ibig sabihin ba dilawan na ako nito? Pero supporters ako ni President. So, bali pag umupos ako, magiging dilawan ako? Ay, matindi. Diba? Tingnan nyo, yung mga Duterte bobo supporter, ganyan mag-isip. Pag upo sa kanila ang isang bagay, tinatawag na nilang dilawan. Wala tarantado. Yun lamang ho guys.